Purihin ang Diyos. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Pastor Romel Gitigan ay nag-aanyaya sa iyo na makinig at magkaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ating tunghayan ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito na pinamagatan nating falling into a deep slumber. Tunay nga mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy na nangungusap sa atin sa kanyang mga mensahe. Kaya subaybayan natin mga kapatid sa oras ito, ano ba ang mensahe ng Diyos sa buhay natin? Minsan ba ikaw ay na-backslide na? Minsan ba ikaw ay tumalikod na sa Panginoon? O di kaya nangyari sa buhay mo na panghihina, panlalamig, ngunit ni-restore ka ng Diyos. Amen? Isang magandang patotoo mga kapatid na tayo mga kapatid ay nakakabangon muli sa ating pananampalataya dahil ang Diyos ang nagre-restore sa ating mga kapatid. Gumagawa ng kaparaanan ng Diyos para muli tayong mabuhay muli sa ating pananampalataya. Kaya ngayon mga kapatid, makinig tayo sa mensahe ng Panginoon na pinamagatang Falling into the Deep Slumber Mountain. This story about Eutychus. Amen. Isang young man, isang kabataan na talagang nais man makinig ng salita ng Diyos, ngunit sa pagkakataon sa kanyang buhay ay na-misfortune siya. Praise the Lord. So bago mag-umpisa, tayo ay mag-umpisa sa panalangin mga kapatid. At sa ating pagpapaumpisa mga kapatid ay hinihiling natin si Sister Lara sa ating opening prayer na tayo ay gabayan ng Panginoon, patnubayan ng Panginoon, dahil ang isang magandang pakikinig ay may preparasyon sa kanyang puso. Tayo po'y manalangin saglit mga kapatid at hinihiling natin si Lara sa pagpapaumpisa. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa pagpapaumpisa ng ating pag-aaral. Dakilang Diyos, ang manaming banal, ang manaming Yes, Jesus. Ang manaming Panginoon, at Diyos ng lahat Panginoon, ikaw ay tunay na walang katulad. Siya nga po, Panginoon. Ikaw ay tunay na dakila, tapat, mabuti sa amin. Mabuti ka, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa Yes, buhay na Jesus. pinagkaloob We sa thank you, amin. Lord God. Sa biyaya, Panginoon, sa pag-iingat, sa pag-isugan, Salamat sa sa pag-iingat. proteksyon, Panginoon, na ipinagkakaloob sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, maging sa iyong mga katwiran na humihubog sa aming pananampalataya. Siya nga po, Panginoon Palagayan ng aming Jesus. panahal na nagiging kalakasan namin, Panginoon, upang umasa at itiwala, Panginoon. Yes, Lord Sa Jesus. sandaling ito ng aming pag-aaral ng salita, nawa, Panginoon, kami ay samahan mo, ang iyong kalooban na maganap sa aming mga buhay, Siya nga po, kapatiran na Diyos. maghari sa aming mga puso, at anuman ang nais mo na aming maunawaan pagdating sa iyong salita. Itunawa ang lumabas sa labi ng aming piling pastor, Yes, Lord Jesus. Use us mightily. na epektibo, Panginoon, na channel of spiritual blessings para sa aming mga tagapakinig. Pagpalain mo lahat ng nakikinig na Bless all the listeners in the mighty name of Jesus. kapatiran namin In sa Jesus' mga kalawis, ilang panyo, itong bukawin sa Asia, at sa lahat ng iba pa, Panginoon, sa social media. Salamat, Panginoon, at sa iyo namin dinadalitan ng Jesus' name. Amen. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen. Siya ay laging nandiyan at hindi nagkukulang sa ating kapatid. Purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, tayo mag-umpisa na.
At hinihiling natin na ang Panginoon ang siya magpapatubay sa atin. Amen. Kaya tunay nga napakabuti ng Panginoon na palagi nagpapaalala at nagre-remind sa atin na siya ang titilo sa ating buhay. At pag-aaral na ito ng ating salita ng Panginoon ay hinihiling natin na patubayan tayo ng Panginoon sa oras ito. At huwag matutulog habang nakikinig at tayo maging gising sa pakikinig ng salita ng Diyos. Falling into deep slumber. Amen? So mga kapatid, ang ating konteksto ay kinuha natin sa teksto ng Ephesians 5 verse 13 to 17. Ito po sinasabi, "But all things that are reproved are made manifest with the light. For whatsoever that made manifest is light. Wherefore he said, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is." Amen. Another text po mga kapatid na ating kukuhanin mga kapatid ay sa Acts chapter 20 verse 9 to 12. Ito po ay kwento ni Eutychus mga kapatid. "And there sat in the window a certain young man named Eutychus, being fallen into deep sleep, and as Paul was long preaching, he sank down with sleep and fell down from the third law, and was taken up dead." Siya po ay patay ng nasumpungan at nang nakita mga kapatid at kinuha. "And Paul went down and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves, for his life is in him." Dumapa si Pablo doon sa katawan ni Eutychus, kung paano rin si Elijah ay dumapa doon sa katawan ng bata, the same thing din po ang kanyang ginawa. In verse 11, when he therefore was come up again, and he had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed. And they brought the young man alive, and were not a little comforted. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, na tunay nga kapatid sa storya ni Eutychus mga kapatid at sa verses na binasa natin sa Ephesians mga kapatid, redeeming the time mga kapatid. Hallelujah. Na dito mga kapatid may mga malagang bagay na tinutukoy sa Ephesians mga kapatid. "Awake thou that sleepest." Amen. "And redeeming the time, because the days are evil." So we must wake up mga kapatid sa mga nangyayari sa paligid natin mga kapatid. Hallelujah. Huwag na tayo mapunta roon sa pagkatulog mga kapatid. Amen. Speaking of pagkatulog, meron po itong sleep durations recommendations na kagaya ng isang newborn, ito ay may tinatawag na 14 to 17 hours na tulog kapatid. Recommended po yun, no? At yung may be appropriate sa mga sanggol ay 18 to 19, 11 to 13. So, mapapansin nyo dyan sa graph na yan ay yung nasa gitna, 14 to 17, ang average or recommended na tulog ng isang sanggol o newborn. At pag infant, 12 to 15 years old. Pag toddler sa siya, 11 to 14 hours pala. And pag preschool, 10 to 13 hours ang recommended hours ng tulog. Pag school age siya, elementary, ay 9 to 11 hours. Kapag teens, high school, at college, 8 to 10 hours sa tulog. Pag young adult, 7 to 9 hours sa tulog. Pag adult na, may trabaho na yan, 7 to 9 ang mga recommended na oras ng tulog. At older adult, 7 to 8 hours para magka-gain ng magandang tulog ang isang tao. So, ito po yung mga durations ng recommendation ng tulog ng isang tao. Kaya kung ikaw ay kulang sa tulog, ay masama. Kapag ikaw ay sober sa tulog, masama rin, mga kapatid. Kaya, bakit ko binabanggit ang tungkol sa durations sa pagtutulog, mga kapatid, no? Ano pa po? There are 4 benefits of sleeping well. Una, it relaxes and lowers stress, improves mood and energy. Kapag ikaw ay sapat na tulog, ay pagising mo talagang energized ka, talagang masigla ka, kapatid, at talagang relax ka, simple, suwabe ang pagkagising. At ano pa po,
It helps to maintain a healthy body and healthy weight. Kung gusto mo magkaroon ng tamang pangangatawan, tamang bigat, ay magandang tulog ang kinakailangan po. So it keeps active at sports and improves muscle coordinations. Ang mga musicians, ang mga athletes, ay mahalaga sa kanila ang tamang pagtulog, oras ng pagtulog, kapatid. At it improves, it improves retention and increases ability to pay attention sa mga estudyante at nagiging listo sila sa pag-aaral kapag sapat ang kanilang tulog. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, kapag tayo bata pa, pinapatulog tayo ng ating mga magulang pagtanghali. O kapag tapos na ang eskwela, kapatid, sa tanghali, pinapatulog tayo para makagain tayo ng more energy, kapatid. Amen? So, yan po ang 4 benefits of sleeping well. Pero magbibigay ako ng top list ng mga reasons for magandang pagtulog, no? A good sleep, mga kapatid. Amen? So, 10 benefits of good sleep. Praise God. Ito po ay galing kay Dr. Laura Barnes. A good night's sleep is vital to our physical health and emotional well-being. That's why the benefits of good sleep should never be underestimated and getting by. Amen? Ano po mga 10 benefits good sleep? Una, sleep helps reduce stress. Kung ikaw po stress, kinakailangan mong matulog na maayos at maaga. Sleep can improve your memory. Kung ikaw ay nagkakaroon na ng memory gap, kinakailangan mo ang matulog, mga kapatid. Dahil kapag puwit ka lagi, kinakapos ka ng sa memory mo, no? Sleep can lower your blood pressure. O sa mga high blood, ang pagtulog ay it can lower your blood pressure. Sleep helps your body to fight back. Nagkakaroon ka uli regain ka ng strength kapag ikaw ay natulog, kapatid. And sleep can help you maintain your weight. Sleep puts you in a better mood. Kapag ikaw ay magandang tulog, maganda rin ang gising mo. Kaya buong araw maganda ang kilos mo. Sleep would reduce your chances of diabetes. So sa mga diabetes po, ay magandang pagtulog po ay mainam sa inyo. Sleep helps keep your heart healthy. So ang puso natin ay nagiging healthy kapag maganda ang oras ng pagtulog natin. And sleep can be a painkiller sa mga may iniindang sakit, kapatid, ay mabuti na po yung matulog. Amen? And sleep can make you smarter. So, yan po ang nagagawa na magandang benepisyo ng pagtulog. Ngunit alam niyo po ba, mga kapatid, sa Bible, mga kapatid, ay may isang kwento, istorya, na sinasabi na ang pagtulog ay nakasama sa kanya. Amen? So, baybayan natin, mga kapatid, yung istorya ni Eutychus. Sleep that is not good. Amen. Ang sabi dito sa Acts, mga kapatid, no? And there's in the window a certain young man named Eutychus, being fallen into deep sleep, and as Paul was long preaching, he sank down with sleep and fell down from the third loft and was taken up dead. So he fell down from the third loft and was taken up dead. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, si Pablo ay naglalakbay sa iba't ibang lugar at siya po ay naroon sa Books of Acts chapter 20, mga kapatid, at nasa isang lugar siya para mangaral. Mahabang pangangaral ang ginawa ni Pablo dahil kinabukasan ay aalis na siya. So, talagang na-miss niya yung pangangaral sa lugar nila Eutychus. Ngunit sa pagkakataong yan, si Eutychus ay bilang isang kabataan ay nakatulog sa pakikinig at nasa bintana. Bumimot sa bintana siya umupo at nung umpisa maaaring nakikinig at hindi na mamalayan ay nakatulog at nahulog at siya ay namatay. Sino ba itong si Eutychus, kapatid? Ang kanyang pangalan po ay Eutychus, no? Kung phonetics niya ay Eutychus. At ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, according sa Thayer, ay fortunate. So, Eutychus ay a fortunate young man. Paano siya naging fortunate kung siya ay namatay naman? Amen? Hallelujah. So, sa umpisa ito, umpisahan natin, ano ba meron kay Eutychus? Eutychus lost his passion in listening Paul's message. Minsan lang mangaral si Pablo sa lugar nila at lilipat na naman siya sa ibang lugar
upang magbahagi ng kanyang karanasan, magbahagi ng mensahe at salita ng Diyos sa bawat Kristiyano na pupuntahan niya bilang apostol. Ngunit si Eutychus ay nawalan siya ng passion, amen, na makinig doon ng matagal sa mahabang preaching ni Pablo. Hindi natin masabi kung anong dahilan, mga kapatid, ngunit isang sigurado ron, siya ay nakatulog habang siya ay nakaupo sa bintana. Ang kanila po kasing bintana noong unang panahon na yun ng mga sa panahon nila Pablo, mga kapatid, ay hindi kagaya natin na may grills. Yun ay open, mga kapatid. Kaya nung si Eutychus ay natutulog habang nangangaral si Pablo, mga kapatid, siya ay nakatulog. He fell into a deep slumber. So Eutychus fell into a deep slumber. He was dead until Paul fell on him, embraced him, and brought the young man alive again. Amen. So nung si Pablo ay nalaman niyang nahulog si Eutychus habang nakikinig at na-interrupt ang pangangaral ni Pablo, binabaan niya si Eutychus at doon ay kanyang dinapaan at ano nangyari po? Muling nabuhay si Eutychus, mga kapatid. Amen. So mga kapatid, masama pala kapag natutulog ka habang may nangangaral lang yung pastor. Amen. Hindi natin malaman kung maya ay dapuan ka ng langaw sa iyong bunganga dahil nakatbuha pa ang bunganga mo habang tutulog sa loob ng pangangaral, sa loob ng church. Kaya kapatid, hindi maganda pala ang resulta ng pagtulog habang may nangangaral na pastor. Amen? So, one thing, Eutychus lost his passion, but he was brought back to life. So, comparing the story, mga kapatid, ni Eutychus sa ating kalagayan ngayon, Eutychus represent a very young, healthy young man, mga kapatid. When you say young man sa church, amen, mga youth department, mga kapatid, napakasigasig yan, napakainit niyan, kagaya ng tayo unang nakakilala sa Panginoon, amen, regardless of age. Ito yung stage na talagang napakainit natin, mga kapatid. Stage of young stage, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Napakainit natin, mga kapatid. Lahat ng gawain pinupuntahan, mga kapatid, until such time na pagod tayo, nakatulog tayo sa paglilingkod sa Panginoon at tayo ay namatay spiritually, mga kapatid. Amen. But one thing, mga kapatid, there are some people na gagamitin ng Panginoon para ikaw ay makabalik muli sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen. So, once you lose your passion, mga kapatid, amen, hindi mo na maaalala yung, may isang tao, mga kapatid, na gagamitin ng Diyos para i-encourage ka muli, para muli kang makapanumbalik sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kapatid, napakabuti, mga kapatid, na may isa kang pastor na nag-aalala sa iyo. May isa kang pastor na laging nakapatnubay sa iyo, kapatid, upang ikaw alalayan. Kung ikaw man ay nanghihina, bigyan ka ng kalakasan at muli panumbalikin ka sa paglilingkod sa Panginoon. Doon ay nagkakaroon ka ng panibagong sigla muli sa iyong buhay, mga kapatid, bilang isang Kristiyano. Kaya, mga kapatid, losing your spiritual appetite is dangerous to your soul. Hindi mo dapat itigil yung tinatawag na spiritual appetite o hungerness sa salita ng Panginoon. Yung kayong kagutuman sa gawain ng Panginoon, hindi mo dapat isasabsay o hindi mo dapat isasantabi ito dahil ito ay unti-unting makamamatay ng iyong kaluluwa, kapatid. Again, losing your spiritual appetite is dangerous to your soul. Hallelujah. Do not become Eutychus. In this pandemic period, mga kapatid, hindi porket hindi tayo nakakapunta sa simbahan ay hindi ka na nakikinig sa online preaching. Hindi ka na umaawit ng papuri sa Diyos. Nakakatuwa po, mga kapatid, no, ang ibang kapatiran, ibang kabataan, nagagawa nilang tumugtog, mga kapatid, ng mga papuring awit sa Diyos dahil hindi mapigilan nila ang sumamba, magpuri, mga kapatid, magbigay ng awit sa Panginoon dahil yun ang laman ng kanilang puso. Kaya salute to all youth, apostolic, mga kapatid, at apostolic people, amen, hindi lang youth na nag-online, na kumakanta rin sila para mag-inspire ng mga kantang
lakas talaga ng ating pananampalataya sa gitna ng pandemic, mga kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, huwag tayo maging kagaya ni Eutychus, mga kapatid, para bagang natutuwa pa na hindi nakakapagsimba. Wag baliwala sa kanya, mga kapatid, kung hindi siya makapagsimba. Pero kapatid, kapag ikaw ay may tinatawag na spiritual hungerness, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, hallelujah, ikaw ay marirevive, praise the Lord, ng salita at espiritu ng ating Panginoon. So, huwag mong katamaran, mga kapatid, ang pakikinig ng online preaching. Bigyan mo ito ng panahon, bigyan mo ito ng tinatawag na panoorin mo ang mga online preaching, lalo na ang online preaching ng iyong pastor, kapatid, hallelujah, nang sa gayon, ikaw ay lumakas, praise the Lord. Losing your spiritual appetite, staying spiritually so. Bakit po? Huwag mong katamaran ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi porket mahaba ang mensahe ay tutulugan natin ito. Hindi kung kagaya ni Pablo, mahaba siya ng aral at nakatulog si Eutychus. Amen? Kung gaano si Pablo ay sabik na magturo sa kanila, gayon din po inyong mga pastor na naghahanda sa kanilang preaching, mga kapatid. Amen? Na ang inyong mga pastor ay malayo pa lang ang linggo, pinaghahandaan na, pinag-iisipan na kung ano ang kanilang ihahaing mensahe sa darating susunod na linggo, kapatid. At ikaw naman na talaga namang wala ng pag-ibig, kapatid, sa salita ng Panginoon, wala ng appetite sa iyo, ang spiritual things, kapatid, pagdating sa bahay panambahan, ay natutulog ka. Amen. Nakakalungkot isipin, amen, praise the Lord, na ikaw, mga kapatid, na kapatid sa pananampalataya ay hindi nagbibigay ng oras at ng iyong focus sa pakikinig ng salita ng Diyos, ngunit tinutulugan mo pa ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi ba't nakakahiya yun sa harapan ng Diyos? Sa mga pastor, okay lang po yun, na nakita kayo natutulog, naunawaan yun. Pero yung pagpapakita, kapatid, ng paggalan sa salita ng Diyos, nasaan? Amen. Okay lang sa pastor na nakita ka natulog, maaaring isipin nga ikaw ay pagod talaga sa buong hapon na ginawa mo, pero the time na nagpipreach na, kapatid, hallelujah, nakakalungkot isipin na nakikita ka, mga kapatid, ng iyong mga kapatiran, ng iyong pastor, natulog during preaching, kapatid. Amen. Hindi po healthy sa isang kapatiran o isang mananampalataya na natutulog ka during preaching. Amen. So, yung estado ni Eutychus sa panahon ni Pablo nagsasalita siya, ay tinutulugan niya ang mensaheng hatid ni Pablo. Napakaraming hatid na mensahe si Pablo simula sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang churches, sa Galatia, sa Corinthians, sa Thessalonica, amen, sa Ephesians. Talagang madami siyang gustong ipahatid na mensahe. Ngunit yung panahon na yun na nandun si Eutychus na nakikinig, nakatulugan niya. Amen. Kapatid, losing your spiritual appetite is dangerous to your soul. Huwag mong hayaan na makatulog ka. Praise God. Huwag mong hayaan na mangyari sa iyo falling into your deep slumber. Kaya anong nangyari po, kapatid? Amen. Nung si Pablo, nga kapatid, ay nangangaral. Amen. Na nangyari po ang kamatayan kay Eutychus. Ngunit ano sinasabi ng Proverbs? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that troubleth, and thy want as an armed man. Alam niyo po, mga kapatid, kapag tayo ay natutulog or humihimbing o humihimlay, mga kapatid, amen, talagang ang kahirapan ay susunod sa atin. Darating sa atin ang kahirapan. At para baga siyang grupo ng mga mandirigma o mananakop na sinakop o sinamsang ang mga kayamanan na meron ka dahil nga tulog ka. Alam niyo po, mga kapatid, ang mensaheng ipinapangaral ng inyong pastor ay isang kayamanan na inihahatid sa inyo. Ngunit kung ikaw ay tulog, kapatid, wala kang matatanggap na pagpapala, kapatid. Kaya huwag mong hayaan, mga kapatid, na mawala yung tinatawag na appetite mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi porket hindi ka na nakakadalo sa church ay
sasabay ka na, kapatid, sa panghihina at panlalamig sa pananampalataya. Hindi porket wala ka ng fellowship sa loob ng 2 buwan lang, ay tatalikod ka na sa pananampalataya. Kapatid, huwag ganun. Amen. Huwag mong hayaan na ikaw ay mahulog sa tinatawag na kasalanan ng pagpapaliban, kasalanan ng pagbabaliwala sa salita ng Diyos, kasalanan ng hindi pagmamahal sa salita ng Panginoon. Amen. So guard your post, be vigilant, be cautious about potential trouble. Amen. Kapatid, you are falling into the deep slumber or spiritual decay when you lose your spiritual appetite just like Eutychus. Amen. Do not let your guard down. Hallelujah. Tayo ay soldier, amen, ng ating Panginoon. May tinatawag na armor ang Panginoon na dapat nating suotin. Mga baluti, amen, sa pakikipagbaka. At dapat natin laging suot yun, mga kapatid. Pananampalataya, panalangin. Dapat andyan yung mga bagay na yan para lagi tayong on guard, mga kapatid. Pag may kalamang dumating ay handa tayong makipagbaka ng matinding pakikipagbaka, mga kapatid. Ganun ng spiritual natin na pamumuhay sa ating Panginoon. Huwag mong hayaan, mga kapatid, na magkaroon ka ng spiritual decay or katulugan mo ang pakikipagbaka. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, no, may isang sundalo si Haring David na talagang pinapapunta niya sa pakikipagbaka o pinapapunta niya sa kanyang tahanan para sumipin sa kanyang asawa. Ngunit anong ginawa noon? Amen? Natulog doon sa harap, sa gate ng kastilyo na kung saan doon natutulog si David. Amen? Laging handa ang sundalong yun. Kaya mga kapatid, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, lalo't alam mo na malapit na ang panahon, lalo't alam mo na malapit ang dumating ang Panginoon, katutulugan mo ba ang pananampalatayang pinanghahawakan mo? Kapatid, sasabihin ko sa iyo, kapag kinatulugan mo ang pananampalatayang yaan, kapatid, hallelujah, o unti-unti ka na nagkakaroon ng spiritual decay, mga kapatid, spiritual na panghihina, mga kapatid, darating sa iyo ang susunod na spiritual na kamatayan. Amen. Bakit po? Dahil binaba mo ang iyong guard. Pag sinabing letting your guard down, amen, guard your post, mga kapatid. Pag sinabing do not let your guard down, mga kapatid, ibig sabihin, guard your post. Be vigilant. Be cautious about potential trouble or danger. Para bagang ligyan ka na kapag umiinom ng tubig, tumitingin sa paligid. Para bagang isang babangis na halimaw na aware sa kanyang mga kalaban na sa paligid lang. Kaya lagi mong pinamamasdan ang paligid mo habang umiinom ka ng tubig. Kagaya ng pagsubok na ginawa ni Gideon sa mga taong isinama niya sa laban. Amen? Yun ang reason ko, kapatid, no? Sinubok ng Diyos ang sundalo ni Gideon sa pamamagitan lang ng pag-inom. Kung sino yung nakamasid sa paligid, siya yung totoong sundalo. Kaya ganun din po, kapatid, ang totoong Kristiyano ay yung laging nakamasid sa panganib na nasa paligid upang mabantayan ang spiritual niyang pamumuhay, upang mabantayan ang tinatawag niyang pamilya na kinabibilangan, mga kapatid. Walang iba kung hindi ang church na kanyang kinabibilangan. Bantay sarado niya ang church kung ito ba ay inaatake ng mga mapamilong pananampalataya, kapatid. Kung ito ba ay pinupuntahan o dinadalaw ng mga ngaral na bulaan, kapatid. Binabantayan talaga, gaya ng inyong mga pastor. Binabantayan po, mga kapatid, ang inyong kilos, ang inyong pananampalataya. Kung kayo ba ay naapektuhan ng inyong pananampalataya, mga kapatid, do not let your guard down. Amen. Hallelujah. Kaya, kagaya ni Eutychus, nakalimutan niya, kapatid, na ingatan ang kanyang sarili at nahulog siya sa tinatawag na mataas na palapag at kanyang ikinamatay. Amen. Ang kagandahan lang doon sa story ni Eutychus, siya ay binuhay ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, kapatid. Amen. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, ay pag-aralan natin, mga kapatid, ang mga bagay na dapat nating nalaman pa patungkol sa kwento ni Eutychus. Amen. The danger of pretending awake, mga kapatid. Merong danger, mga kapatid, no?
sa when you say pagpe-pretend o pagpapanggap na gising. Amen. Alam niyo po, minsan sa school, mga estudyante, akala mo nakikinig, nakabuklat ang mga aklat sa harap. Yung pala, mga tulog na. Amen. Minsan naman sa church, akala mo nakikinig, nakayuko. Amen. Yung pala, tulog na rin. At ang malupit nito, humihilik pa sa loob ng church. Kaya mga kapatid, onting gising naman. Praise God. Let's give the Word of God a time and let's give the Word of God a respect, mga kapatid. Hallelujah. Para kapag ang kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe, pangangaral lang yung pastor, at ikaw naman ay nakayuko lang at tulog na pala. Mga kapatid, kapag kaharap mo ang presidente at gano'n ang iyong ginagawa, maaari ka mapahamak, kapatid. Gawin din po, mga kapatid, no? Kapag kinakausap ka ng Diyos, ay maaari mong ikapahamak kung tinutulugan mo ang mensahe ng ating Panginoon. So, mga kapatid, no one rebuked the young man, Eutychus, that he is sleeping. All they know, he was listening on Paul's preaching until midnight. Nung si Pablo ay nag-umpisa, nangangaral, ay sa umpisa, maaaring andoon si Eutychus, nakikinig. Dahil mga kapatid, ang senaryo ay habang nangangaral si Pablo hanggang sa madaling araw, kapatid, ay andoon si Eutychus sa bintana. Hindi natin alam kung anong dahilan talaga, kung talagang siya ba ay maaaring may trabaho, nakatulog, o talaga naman may sakit kaya nakatulog, pero nasa bintana siya na umupo eh. Amen? Ano pong ibig sabihin noon? Gusto niya ng preskong kalagayan. Gusto niya ng mahangin. Amen? Kaya minsan po mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, pag pinipili mo yung, alam mo yung magandang posisyon, alam mo yung magandang kalagayan na yun ang lagi mong pinipili, yan yung unti-unti magpapatulog ng pananampalataya mo. At kapag nakatulog ka sa pananampalataya, ay susunod ang kamatayan ng iyong buhay. Pagkahiwalay sa harapan, sa presensya ng Diyos. Kaya, mga kapatid, isang kwento ni Eutychus na nakapabibigay sa atin ng aral, mga kapatid, na huwag nating katulugan ang ating pananampalataya. Huwag nating katulugan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Praise God. Huwag nating baliwalayin ang bawat mensahe na inihahanda ng inyong pastor, ipiniprepare ng inyong pastor, mga kapatid, ay alam ng mga pastor nyo na ito ay dapat para sa inyo. Kaya kapatid, amen, kagabi po ay ibang mensahe ang hinanda ko, kasi ngayon ay iba ang naipresent ko sa inyo dahil sa tingin ko, ito yung kinakailangan sabihin at ibahagi sa inyo. Kapatid, kinakailangan mo ang tinatawag na pagkagising sa iyong pananampalataya. A call of awakening, mga kapatid, sa nangyayari sa lipunan at sa sanlibutan natin ito. Hallelujah. Many Christians pretend they are strong, holier than thou, but decaying in the spiritual life. Live according to God's will. Ang ibang mananampalataya, akala mo napakainit na maglilingkod sa Panginoon. Praise God. Magpo-post pa sa Facebook. Kailan ba muling magkakaroon ng church service? Pero ang kanyang personal na buhay ay wala ng panalangin, wala ng pagbabasa ng Biblia, wala ng pag-awit at pagpupuri sa Panginoon. Tapos sasabihin mo, kailan ba magkakaroon ng church service? Excited na ako. Yun po yung tinatawag na pretending awake, mga kapatid. Amen? Na nagpretend na sila ay malakas, nagpretend na sila ay spiritual, mga kapatid, ngunit sa loob-loob ay unti-unti nang namamatay. Amen. Kaya mga kapatid, live according to God's will. It is the will of God na magkaroon ka ng healthy communication, healthy relationship. Healthy communication ang ibig sabihin doon. So, if you will have a good and healthy relationship, you will also have a good and healthy communication with God. And having a good, healthy and communication with God, ibig sabihin nito ay andyan ang iyong pagbabasa at pagninilay-nilay ng salita ng Panginoon. Praise God. Andyan ang iyong panalangin na hindi nawawala.
Andiyan ang pagtawag mo sa Panginoon, andiyan ang paghingi mo ng tulong sa Panginoon, at andiyan ang pakikinig mo ng salita ng ating Diyos sa pamamagitan ng iyong pastor o di kaya nga mga online na pangangaral, apostolikong pangangaral sa Facebook o sa ibang multimedia. Amen? Kaya kapatid, hindi mo naman kinakailangan ipakita ikaw spiritual. Hindi mo kinakailangan i-broadcast na ikaw ay Kristiyano. Ngunit gawin mo lang ang tama at gawin mo lang ang kalooban ng Diyos. Amen? Ikaw ay magkakaroon ng tagumpay sa buhay mo. Hindi mo na kinakailangan pretend na ikaw ay Kristiyano, kundi patunayan mo talaga ikaw ay Kristiyano sa pamamagitan ng iyong gawa. Kaya nga kapatid, totoo yan na mahirap mamuhay Kristiyano pero mas mahirap sa impyerno. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Kaya nga kapatid, kung ikaw ay akala mo, ikaw ay matatag pa sa pananampalataya, amen, mag-ingat ka kapatid. Kung hindi ka nananalangin sa Diyos, mag-ingat ka, akala mo malakas ka sa pananampalataya. Praise God. Kung akala mo nakatayo ka pa sa pananampalataya mo, pero hindi ka na nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi ka na nag-aaral ng salita ng Diyos, o hindi ka nanonood ng mga online preaching, mas pinapanood mo pa ang ibang YouTube na mga video o movies kaysa pangangaral ng salita ng Panginoon, nakakalungkot po mga kapatid sa isang Kristiyano kapatid. You must take time mga kapatid na pagnilay-nilayan ng salita ng Diyos na maaaring kausapin tayo ng Panginoon sa mga ganitong klaseng pangangaral. Hindi niyo ba napapansin mga kapatid na andyan na yung mga signs, praise the Lord, pero ano nangyayari? Para bagang sa kabila ng quarantine, mas lalo tayong natatabunan ang mga pangitain na nakikita natin sa mga darating na huling panahon. Natatabunan na ang mga karaan na experience ng ating bansa na nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng malaking bagyo, at tinatawag mga sakuna o calamity mga kapatid. Natatabunan na po ang mga iyon dahil nga nare-relax tayo kapatid sa ating quarantine time. Nawawala na yung init ng paglilingkod natin sa Panginoon during quarantine time. Bakit po? Kasi ang daming namang libangan kung nasa bahay ka. Sa totoo lang. Kung lalo na kaharap mo ang cellphone mo o di kaya ang laptop mo, may internet ka, madami kang pwedeng maging libangan kapatid. Amen. Kaya anong nangyayari sa ibang mga kapatid sa pananampalataya? Akala nila kapatid sila ay malakas pa sa pananampalataya pero mahina na pala at bagsak na. Kaya sinabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Kung ikaw sa tingin mo ay nakatayo matatag, mag-ingat ka na huwag kang mahulog o bumagsak o bumulagta. Nakakala natin tayo nakatayo pa. Pero siguro dahil sa inaantok na, yung pala unti-unti nang bumabagsak. Naranasan ko minsan mga kapatid, no, sa CAT, matagal kang nakatayo. At sa sobrang tagal tayo mo, makakaranas ka ng para pag nahihilo ka na at mapapapikit ka na, mapapantok ka na, babagsak ka na lang ng hindi mo namamalayan. Ganun po minsan sa mga Kristiyano. Akala natin matatag tayo, physically fit tayo. So akala natin spiritually fit tayo. Pero hindi mo mamalayan, bigla-bigla ka na lang babagsak. Mag-ingat tayo kapatid. Mag-ingat tayo sa mga nangyayari sa panahon natin, sa paglilibang na ginagawa natin. Baka unti-unti tayo ikalaglag sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, praise the Lord, the danger of pretending awake, amen, hindi porket giver o church sa church ay malakas ang pananampalataya, hindi porket active ay sa gawain ay matatag, amen. Kailangan mo ang magbantay at manatiling gising ang diwa ng pananampalataya mo. Kinakailangan kapatid na mulat ang iyong spiritual visions mga kapatid, na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon, pero ikaw ay wala pa rin ginagawa para maghanda, kapatid. Pag sinabing naghahanda ka, mga kapatid, binabahagian mo na ang iyong mga mahal sa buhay, ang kapatid mo, ang mga magulang mo, ang mga kaibigan mo, ibinabahagi mo na sa kanila si Kristo. Dahil yun ang
tunay na paghahanda, kapatid, bilang isang mananampalataya ng Panginoon. Yun ang tinatawag na paghahanda na sinasabit, binobroadcast natin sila, malapit nang dumating ang Panginoon, kaya sinabi magbantay. Hindi lang ang pamilya mo babantayan mo, kundi ang ibang pamilya o ibang tao malapit sa iyo. Bantayan mo na sila ay huwag mawalay sa visions na nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Sa prophecy na maaaring matupad at siguradong matutupad, amen, manatiling gising ang diwa, mga kapatid, ng ating pananampalataya, ng paglilingkod mo sa Diyos. Nawa ito'y maging gising, mga kapatid, hallelujah, na patuloy na alalahanin ang paglilingkod mo sa Panginoon kahit during quarantine. Amen? Guard your post. Hallelujah. Hallelujah. 1 Peter chapter 5 verse 8, sinabi doon, your adversary, the devil, is like a roaring lion. Hallelujah. The danger of pretending awake, mga kapatid, akala mo nakatayo ka, akala mo guardyado ka. Pero ang ating kalaban ay kagaya ng isang leon, mga kapatid. Amen. Nakamasid palagi sa paligid. Naghahanap ng Kristiyanong mapapatumba. Kristiyanong masisilo. Kaya malalaman natin, kapatid, kapag na-lift na ang ECQ at ibinalik na ang tinatawag na mass gathering sa mga churches, kung sino tong hindi makakadalo para mag-celebrate sa unang linggo, mga kapatid, ng new normal na mass gathering, siya yung nasilo ni Satanas. Siya yung pinabagsak ni Satanas sa spiritual na pananampalataya at aspeto ng buhay. Kaya dalangin ko sa Panginoon na lahat tayo ay maging matatag sa pananampalataya. Lahat tayo, kapatid, ay makaalpas sa ganitong klaseng pagsubok. Your work, busy schedule, unbalanced time management make you exhausted. You have no time for Him who gave you everything. Hallelujah. Binigyan ka ng Panginoon ng trabaho. Samantalang noon, hinihingi mo, Lord, bigyan mo ako ng trabaho para makatulong sa gawain mo, para makapagbigay ako ng tithes. Lord, bigyan mo ko ng business, amen, o business, o kinakakaabalahan, amen, mga appointment para magkaroon ako ng income, amen. Pero anong nangyayari po, mga kapatid? Binigyan ka ng trabaho ng Panginoon, binigyan ka ng business ng Panginoon, at dahil sa binigay sa'yo ng Panginoon, hindi naging balanse ang iyong oras sa paglilingkod sa Panginoon. Nawala ang iyong devotion, nawala ang paggagawa mo ng journal, nawala ang pag-prepare mo ng mensahe ng salita ng Panginoon. Kaya nagiging unbalanced tayo, mga kapatid. It makes us exhausted. Alam niyo po, pag exhausted ka, pagod ka, at susunod nito, matutulog ka. The same thing of spiritual things, mga kapatid. Kapag ikaw ay masyadong exhausted dahil sa trabaho mo, sa negosyo mo, nakakalimutan mo na ang gawain para sa Panginoon, nagiging pala absent ka na. Amen? Nakakalungkot, may mga estudyante na dinadahilan ang pag-aaral kaya hindi nakakadalo sa gawain ng Panginoon. Hindi pa pwede na mag-set sila sa kanilang isipan, Sabado ng linggo, matutulog na ako ng maaga para makasimba. At pagkatapos magsimba, saka ako gagawin ang aking homework o project. Pero ang ibang mananampalataya o ibang kabataan, pagdating ng Sabado, lalo pang magpupuyat. Kaya pagdating ng linggo, hindi na nagsisimba o hindi na makasimba. At dinadahil nila, inaantok pa sila. Kabataan, gising na. Amen? Huwag mong hayaang ma-exhaust ka na mga nasa paligid mo, pinalilibangan mo. Baka ikaw ay hindi makasama sa muling pagbabalik ng Panginoon. You have no time for Him who gave you everything. Kaya kapatid, kung gusto mo magkaroon ng tinatawag na gantimpala sa Panginoon, magbigay ka ng time sa Panginoon. Mag-invest ka. Alam mo, kapag ikaw ay nag-i-invest, ay may profit yan. Ganyan sa negosyo. Kaya kung ikaw ay mag-i-invest ng oras sa Panginoon, ay may gantimpala kang makukuha sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Pretending active will make your soul sleep into deep slumber. Yung nagpe-pretend ka ng active ka, it make your soul sleep. It make your soul tired. Hanggang sa makatulog ka, kapatid. Hanggang sa ikaw ay mawalan na ng gana
na maglingkod sa Panginoon at ikamatay ng iyong spiritual na pananampalataya. Huwag mong hayaan, kapatid, na ikaw ay mawala sa kamay ng Panginoon. Hawak-hawak ka na ng Diyos. Buhat-buhat ka na ng Diyos sa paglalakbay mo sa mundong ito. Amen? Bumitaw ka pa, kung mawala ka pa. Gumawa ng kaparaanan ng Diyos para ma-reach ka. Pero ikaw itong pilit na lumalayo, pilit na pumipiglas sa kamay ng Panginoon. Kaya anong nangyayari? Nahuhulog ka sa kapahamakan. At kapag nahulog ka sa kapahamakan, may sasalo sa iyong kamay. Salo ng kamay ng Diablo. Kaya mga kapatid, huwag mong hayaan mga kapatid na ikaw mga kapatid ay mahulog sa deep slumber. Church, time to wake up and rise up. Time to wake up for your sleeping sa tutulog na pananampalataya, kapatid. Enough of spiritual tardiness o katamaran. Enough of excuses o pagdadahilan. Enough of reasons o pangangatiran. You have God watching over you. Pag hindi mo na kaya, just call God. Amen. And He will answer you. Jeremiah chapter 23 verse 3. Call unto me and I will answer thee. Kaya kapatid, itigil na natin yung katamaran sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Bumawi tayo once na malip na ang ECQ, once na payagan man magkaroon ng gawain sa bahay pa ng bahay, bumawi tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Itigil natin yung pagdadahilan. Pastor, marami kasi ang ginagawa sa bahay. Bakit? Mawawala ba ang gawain sa bahay? Mauubos ba ang gawain sa bahay? Pastor, wala na po kaming pangkain, kinakailangan ko po ang pumayod. Bakit? Sino ba nagpapala sa iyo? Sino ba nagbibigay sa iyo ng kalakasan para magtrabaho? Hindi ba ang Panginoon? Kaya dapat bigyan mo siya ng time. Sinabi nga sa ika-6 na araw, magtatrabaho ka, ika-7, ipagpapahinga mo para maglingkod ka sa Diyos. Pero panay dahilan ka na lang, kapatid. Hallelujah. Kaya ano nangyayari sa iyo? Hindi ka lumalago sa pananampalataya. Enough of reasoning o pangangatwiran. Pastor, mabuti naman kung gagawin ko kaya lilibo muna ako sa pagsamba. Pastor, malaki ang kikitain ko at i-tithes ko naman, i-offering ko naman kapag ako'y kumita sa negosyo ito. Kaso lang, dadaanan ng araw ng linggo, hindi ako makakadalo. Mga kapatid, ang ganyang pangangatwiran ay mga bagay na dapat nang gumising tayo sa katotohanan. Kapag ganyan pa rin ang ating pangangatwiran, mga kapatid, hallelujah, maaaring yan ay isang malaking kadena na nakatali sa iyong paa at may mabigat na bolang bakal na magpipigil sa iyo para umangat sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya kapatid, hallelujah, kapag ikaw ay nakakaranas ng ganitong bagay, humingi ka ng tulong sa Diyos. Lord, tulungan mo kung makaalpas sa ganitong klaseng suliranin. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 14, wherefore he said, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Tayo yung kinakausap dito na gumising na sa pagkakatulog sa ating pananampalataya. Nariyan na ang pagbabalik ng Panginoon. Wala pa ba tayong gagawin? Nariyan na ang mga signs. Hallelujah. Nariyan na ang mga balangkas, ang mga anino ng hinaharap na muling pagbabalik ng Panginoon. Wala pa ba tayong gagawin? Amen. Nariyan na ang pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako. Nariyan na ang microchips na kapatid na maaaring itanim. Hallelujah. Though ang microchips na ito ay hindi pa talaga ito ang Antichrist na tatak, mga kapatid. Pero ito'y paghahanda na. Anino na ito? Kaya kapatid, hindi ka pa ba magigising sa katotohanan na malapit nang bumalik ang Panginoon? Hallelujah! Nariyan na ang nagbabantang gera o panganib. Ang treaties, mga kapatid. Hindi ka ba magigising? Nariyan na ang pandemic na kasama sa mga hula sa huling panahon. Hindi ka ba magigising sa pananampalataya mo at babangon para sabihin, Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo, magpapagamit na ako sa iyo, habang ako ay may buhay, habang ako ay may lakas. Pero kapatid, kung wala kang gagawin, mga kapatid, pinapatay mo ang iyong pananampalataya, kapatid. Na para bagang ikaw si Eutychus na natulog habang ang pangangaral at paggigising sa salita ng Diyos ay kumakausap sa atin, tinulugan mo. Anong resulta kay Eutychus? Kamatayan niya. Huwag mo lang hayaan na matulad ka kay Eutychus, kapatid.
Do not let yourself fall into the deep slumber. Hallelujah. Praise God. Nakakalungkot isipin. Marami sa mga nananampalataya, instead na lalong gumising at bumangon at lumakas sa pananampalataya, ay lalo pang nanghihina, lalo pang nawawala ng pag-asa. Instead na lumapit sa Diyos, lumapit sa kung kani-kanino, nakalimutan na ang Diyos. Kapatid, hindi solusyon ang sarili mong kaparaanan, ngunit ang kaparaanan ng Diyos para sa iyo ang siyang magliligtas sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Kaya wake up and rise up, mga kapatid. Hallelujah. Do not fall in a deep slumber or else you will die. Do not fall in a deep slumber or else you will fail, mga kapatid. Hallelujah. Don't waste your time, mga kapatid. Wake up, O ye slumber. Wake up. Praise God. It is time, mga kapatid. Redeeming the time for the days are evil. Hallelujah. It is time, mga kapatid. Hallelujah. God is calling us. Praise the Lord. So, Lord God, I'm praying to all that who are in a time of trouble. I'm praying for those people, Christians, who are pretending to be awake. Hallelujah. I'm praying for those Christians who are suffering in this pandemic disease. Praying for those Christians na tinamaan ng COVID-19 na sila ay ingatan at totally pagalingin ng Panginoon. Praying for those people who have faith in God na sila ay makaregain ng lakas. Praying for those people na nanghihina sa mga nagugutom, sila ay pagpalain ng Panginoon. Lord God, narito kami, Panginoon. Huwag mong hayaan kami ay makatulog sa pananampalataya. Huwag mong hayaan na kami ay mawala ng pag-asa sa pandemic crisis na ito. We are praying to you, Lord God, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami ay maging matatag at kami ay makaalpas sa pagsubok sa mundong ito. Itinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon, upang magkaroon kami, Panginoon, ng kalakasan. Itinataas namin, Panginoon, hallelujah, ang iyong pangalan, O Diyos, upang kami magkaroon ng tagumpay. Dalangin ko po sa inyo, Panginoon si Kristo, na tulungan mo pong makabangon muli at muling buhayin ang mga namatay sa pananampalataya sa iyo. Ang mga nakatulog, Panginoon, sa pananampalataya, iyong muling gisingin, O Diyos, upang maghanda sa muli mong pagbabalik, upang makaalam, Panginoon, ng katotohanan. Hallelujah. Muli mo pong gisingin ang aming bayan na kinakailangan namin ang tumawag sa iyong pangalan. Gisingin mo po ang bawat Pilipino, Panginoon, na tumawag sa iyong pangalan. Natanggapin ka na ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang may taas sa aming kalagitnaan, O Diyos. At inihingi ng Panginoon ang totoong tagumpay sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos. Ibangon mo kami, Panginoon, sa aming pagkakalugmok, sa aming pagkakadapa, sa aming pagkakatulog. At sa aming pagbangon, Panginoon, taglay namin ang bagong kalakasan, ang new normal strength, Panginoon, na nagmumula sa iyong pangalan lamang po, Panginoon Jesus. I pray to you, Lord God, protect us, O Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, ng mga naabot ng pangangaral ito, i-bless mo po sila, patubayan niyo po sila. Salamat muli, O Diyos, sa iyo ko binabalikan natin sa papuri pagsamba sa iyong makapangyarihang pangalan. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa panahon ng inyong pakikinig at dalangin ko po, mga kapatid, ang lahat ay manatili sa pananampalataya at magising na po, mga kapatid, sa pananampalataya sa Panginoon. Tayo po ay mananagumpay na tinawag ng Panginoon. Happy Mother's Day po pala lahat ng mga kananayan, sa lahat ng mga nanay sa buong mundo, sa mga nanay sa church, Happy Mother's Day. At patuloy kayong gamitin ng Panginoon upang marami pa po ang makakilala sa Panginoon. Marami pa po ang makaalam ng katotohanan. At maraming salamat po muli, mga kapatid. Sa araw sa ito ay kami ay
Papasalamat. Ako po muli si Pastor Romel Gitigan at kasama ng mga mananampalataya sa Kalawis United Pentecostal Church, Kalawis Apostolic Revival End Time ay nagpapahatid sa inyo ng isang maligayang araw ng Panginoon. Nawa, ang mensahe ito ay maging kalakasan natin upang tayo mga kapatid ay magkaroon ng new normal faith. Praise God. Nakapakabuti ng Panginoon na ang Diyos ay palaging sumasa ating. Amen. Na ang Diyos ay palaging ikilos sa ating buhay. Salamat po muli sa Diyos ang kapurihan at ating dalangin sa Panginoon na lahat ay patuloy na gamitin ng Diyos sa huling panahon. Praise God. Muli mga kapatid, ang lahat ng kapurihan ay sa ating Panginoon. Ibinabalik natin ito sa Diyos ng kapurihan mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At sa nais po magkaroon ng Bible study online ay patuloy niyo lang pong sundan ang aking ipopost. Praise God. You can like the button sa kapatid. May button sa like page sa YouTube. At patuloy niyo sundan ang pagtuturo ng salita ng Panginoon. At sundan niyo rin po ang FB page natin, no? Online Bible Study, UPC Care. Praise the Lord. Kaya once again mga kapatid, ito po si Pastor Romel Gitigan at kasama ng aking may bahay, si Daryl Gitigan, ay bumabati sa inyo ng isang maganda at maganda at malusog na araw sa mga malusog na pangangatawan ay magmula sa Panginoon. Kaya muli mga kapatid, sa Diyos ang kapurihan. Praise God. Salamat muli. At sa susunod na pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, patuloy po tayong makinig ng kanyang salita. God bless. Receive it if you can feel it. Somebody testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it. Somebody testify, testify. If you believe